Tulala si Camille at gulong-gulo ang kanyang isipan, lanlisanin ng kumpanya, ni hindi nga niya alam kung paano siya nakarating sa sakayan ng bus na wala sa tamang wisyo. Nang nasa sakayan na siya ng bus, isang grupo ng mga kabataang babae ang nakasabay ni Camille. Sa tansya niya ay nasa senior high school ng mga ito na pawang nasa usong mga ayos. Kumunot ang isa sa mga ito nang mapatingin kay Camille. Hindi ba siya yung kabit ng asawa ng model, si Irene Chua? Tanong nito sa mga kasama, sabay-sabay naman na nagsilingo na ng mga ito sa kanya at ang isa ay kinuhang cellphone para tiyakin na siya nga ang nasa viral post sa Facebook. Ay shit! Siya nga ang bruhang yan! Ani ang estudyante na may maikling buhok. Mas maganda pala siya sa personal, sabay naman na isa na nakataas ang kilay. Sabi sa post, campus crush daw si Camille Asuncion na yan. Sabat naman ng isa na may hawak na cellphone. Campus crush, baka campus lot of St. Clair University. Muling saad ng estudyanteng maikli ang buhok. Galit na hinarap ni Camille ang mga kabataang yon dahil sa sinabi ng mga to. Wala akong inaagaw na asawa at lalong hindi ako naging kabit ni Mr. Chua, paliwanag niya sa mga to. Mas matanda siya sa mga ito kaya inaasahan niyang matatakot ang mga to sa kanya pero nagulat siya. Nang bigla siyang lapitan ng isa sa mga ito tinulak siya. Ang kapal naman ng mukha mo, sumagot. Kabit ka lang naman. Nahawakan ni Camille ang braso nito ni kinagulat naman ng dalaga. 18 years old ka, hindi ba? Tanong ni Camille sa dalaga na makitang school ID nito. Hindi mo ba alam na pwede kitang kasuhan dahil pinagbibintangan mo ko base lang sa mga nabasa mo online? Galit na sabi ni Camille. Tila nahintakutan naman ang babae sa sinabi ni Camille kaya hindi ito nakapagsalita. Sa pagkakataon namang iyon, isang lalaki na may madilim na anyong nakatayo hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Camille. Huwag ka na magpanggap na inosente. Anang babae, sa kapilit ni winasiwas ang kamay niyang hawak ni Camille. Saka anong ebidensyang pinagsasabi mo? Kitang-kita naman sa post ang mga kalandian mo. Dagdag pa nito sabay tulak kay Camille ng malakas. Dahil hindi inaasahan ni Camille na muli siyang itutulak ng babae, ay na-out of balance siya at natumba siya sa kalsada. Eksakto namang may mabilis na motorsiklong paparating sa kinaroroonan ni Camille. Maging ang driver ay nagulat nang makita si Camille na nakasalampak sa kalsada pero dahil ilang metro na lang ang layo nito hindi na nito nagawa pang makapagpreno. Ay! Malakas na sigaw ni Camille at napapikit na lang habang nanginginig ang buong katawan. Hindi na siya makakilos pa dahil sa matinding takot. Subalit isang lalaki ang biglang sumulpot at tumila kay Camille papunta sa gilid ng kalsada. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na namalayan pa ni Camille ang mga sumunod na nangyari. Paglingon niya, nakita niya si Elias ang lalaking sumagip sa kanya na naging dahilan para itong mabundol na paparating na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga ng motorsiklo kay Elias, kitang-kita ni Camille kung paano lumaylay ang isang braso nitong tila ba nabali. Matapos nun ay sumuka to ng dugo. Kuya Elias! Malakas na sigaw ni Camille na nanginginig ang buong katawan. Dahil sa nasaksihan, ang mga kabataan naman na may kagagawa ng aksidenteng iyon ay natulala sa nangyari. Subalit nang makahuma, ay mabilis na nagsipakdakbuhan ng mga to at hindi malang humingi na sa klolo. Nanginginig man dahil sa matinding takot, mabilis na dinaluhan ni Camille ang lalaki at sa pagkakataong iyon ay nawala na ito ng malay. Kuya Elias, kumapit ka lang. Hihingi ako na sa klolo. Umiiyak na sigaw ni Camille habang kalon sa kanyang kandungan ng walang malay na si Elias. Nagkagulo ang mga taong nakakita sa mga nangyari at nagsilapitan ng mga ito sa dalawa. Ang isa sa mga ito ay mabilis na tumawag ng ambulansya. Tulungan niyo ako, tumawag kayo ng ambulansya. Umiiyak na sigaw ni Camille sa mga naroon. Project site in United States, si Sergio nakasuot ng construction helmet at ang manggas na suot niyang long sleeve ay nakarolyo hanggang siko na nagpapakita ng matipuno niyang mga bisig. Ang maputi niyang balat ay naging mamula-mula dahil sa matinding sikat ng araw na mas lalo nagpalitaw sa kagapuhan nito. Matapos inspeksyonin ng lugar, pinaliwanag niya kay Alex ang ilan sa mga dapat na pagtuunan ng pansin upang ito naman ang magpaliwanag sa construction engineer. I understand, Mr. Reynoso. Tumatangos sagot ni Alex subalit nagtaka si Sergio na nanatili pa rin ito sa kanyang harapan. Na tila ba may gustong sabihin. If you have something to say it. Ani Sergio habang nakayuko sa blueprint na hawak niya. Sir, tungkol ito kay Miss Camille. Gusto niyo po bang marinig? Nag-alinlangan tanong ni Alex sa kanyang boss. Mula sa blueprint sa kanina pa pinagmasdan ay nagangat ang tingin si Sergio. Sumama ang kanyang mukha na marinig na tungkol yun kay Camille.
Ayaw niya makarinig na kahit na ano tungkol dito pero hindi niya malaman kung bakit parang may sariling isip yata ang kanyang bibig. What about her? Si Miss Camille ay sangkot sa isang viral post sa Facebook at pinagkakagaluhan na ito ng mga netizens. Pagbabalita ni Alex, otomatikong dumilim ang anyo ni Seryo nang marinig ang balitang yon. What? Tungkol saan at bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? Sir, sinabi niyo kasing wag na ako magbabanggit ng kahit na ano tungkol kay Miss Camille. Don't you have any common sense? Galit na putol ni Seryo sa kanya. Hindi nagsalita si Alex, hindi man niya sinubukang mga tuwiran, lalo na't dahil alam niya na nagkamali siya na naging sanhi ng kanyang boss at si Miss Camille na lumayo sa bawat isa. Hindi niya ginawa ng maayos ang kanyang trabaho na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. I'm sorry, Mr. Reynoso. Stop apologizing and do your job properly. Muling putol ni Seryo sa sinabi nito. Tanggalin mong lahat ng comments sa post na yon at hanapin mo kung sino sumulat ng article. Wika pa ni Seryo sa kanang timbagang. Okay sir, sikasuhin ko kagad. Gumagawa na naman ba ng gulong Mr. Chua na yan? Tanong pa ni Seryo na ningkit ang mga mata. Hindi niya makakalimutan ng muntik na nitong pagsamantalahan si Camille kung hindi siya dumating ng gabing iyon. Does he want to suicide? Does he want his upper body to be paralyzed as well? No sir, katatawag lang ni Mr. Chua para i-clarify na wala siyang kinalaman sa post na yon. His wife, Ireneo Chua, who is a model, is said to be involved in this to attract more fans on social media. The two are getting an annulment. Pagsisiwalat ni Alex, nagkuyom ang mga kamao ni Seryo dahil sa mga nalaman mula sa kanyang secretary. Tell him that if he cannot manage his wife, he won't be able to manage the company as well. Ipasara mo rin sa as soon as possible ang basurang kumpanya niya. Ani Seryo na bakas ang galit sa mga salita. Okay, I'll understand Mr. Reynoso. Ani Alex sa kakman ng tatalikod nang muli siyang pigilan ng kanyang boss. Wait, do you need anything else, Mr. Reynoso? Book a flight back to the Philippines now. Madaling araw na maglanding ng Manila International Airport ang eroplano sinakyan ni Seryo. Kasama ang kanyang secretary. Nang makasakay sa kanyang kotse, kaagad niyang tinawagan si Camille subalit nagtataka siya na hindi niya na makontak ang babae. Dahil ayon sa operator ay naka-off ang cellphone nito. Kunot noong binalingan niya ang secretary. Check why Camille can't be reached and where she is. Utos niya dito. Okay sir, just a moment. Sagot naman ni Alex sa kinuha ang kanyang iPad at nag-swipe doon. Matapos ang ilang minuto kaagad ding nalaman ni Alex kung nasaan ang babae. Mr. Reynoso, nasa ospital ngayon si Miss Camille. Pagbabalita ni Alex. What? Bulalas ni Seryo sa kabinalingan ng kanyang driver. Sa ospital tayo. Bilisan mo mag-drive. Okay po Mr. Reynoso. Naintakot ang sagot naman ng kanyang driver. Galit man si Seryo sa paulit-ulit na pagtataboy sa kanya ni Camille, hindi niya mapigilang mag-alala para sa babae ng mga sandaling iyon. Ito ay kasangkot sa isang malaking iskandalo at hindi niya alam kung paano harapin ito ni Camille. Lalo na dahil alam niya na kahit ng kanyang pag-aaral at trabaho ay maapektuhan dahil sa iskandalo na ito. Napabuntong hininga si Seryo at pinihit ang kanyang tingin sa bintana. Hindi pa siya natulog at 18 oras na siya sa eroplano. Pagod na siya ngunit ang kanyang isip ay hindi makapagpahinga mula sa pag-alala tungkol sa matigas na babaeng yon. Sa ward dahan-dahang iminulat ni Elias ang kanyang mga mata at kahit bahagyang nanlalabo pa ang kanyang paningin ay nakita niyang nandoon si Camille na binabantayan siya at puno ng pag-alalang magandang mukha. Kumustang pakiramdam mo Kuya Elias? May masakit ba sa'yo? Naluluhan tanong ni Camille sa lalaki habang nakaupo sa gilid ng kama katabi nito. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sagot naman ni Elias bagamat nanghihina pa. Nang magtangka siyang iangat ang isang braso na pag-alaman niyang nakakast ito. Ayon pa sa doktor na sumuri sa lalaki, hindi lang dislocated arm ang tinamo nito kung hindi nagkaroon din ito ng mild concussion. Samantalang si Camille naman ay galos lang ang tinamo dahil sa pagprotekta ni Elias sa kanya. Kuya Elias, gusto mo bang itaas kong kama para makaupo ka? Tanong ni Camille sa lalaki. Sige, thank you for your help. Mahinang saad ni Elias. Dahan-dahang inadjust ni Camille ang lever sa gilid ng kamang kinahigaan ni Elias nang sa gayon ay makaupo ito. Nakaramdam siya ng konsensya ng mga sandaling iyon dahil alam niyang kasalanan niyang lahat kung bakit ito napahamak. Kuya Elias, sorry kasalanan ko kung bakit napahamak ka. Wika ni Camille na maupo habang nakayuko sa kanyang palad. Marahang umiling si Elias at saka ngumiti sa dalaga. Wala kang kasalanan, hindi kita sinisisi dahil trabaho kong sumagip ng tao. Kahit na hindi ikaw yun sa panganib, handa pa rin akong isakripisyo ang aking buhay upang mailigtas sila. Nangilid naman ang luha ni Camille nang marinig iyon. Simula noon pa ay ganito na ito kabait, hindi lang sa kanya kundi maging sa mga tao sa kanyang kapaligiran. Minsan kahit mga hayop nililigtas din ito sa kapahamakan.
Kuya Elias, maraming salamat dahil kung hindi sa'yo baka patay na ako ngayon. Naiyak na pasalamat ni Camille sa binata. Ano nga palang ginagawa mo doon, Kuya Elias? Nabasa kong viral post online. Sagot naman ni Elias. Nag-alala ako sa'yo kaya pinuntahan kita pero nakita kita na nasa bus stop na. Napayuko si Camille sa labis na kahihiyan. Kuya Elias, wala akong alam sa I believe in you. Puto ni Elias na sanay sasabihin ni Camille. Alam kong inosente ka at may gusto lang nasirain ka sa ibang tao. Ang luha na kanina pa gustong pumatak ay tuluyan na naglanda sa magkabilang pisngi ni Camille. Kanina pakaramdam niya ay halos masirang kanyang ulo sa kabi-kabilang pang-insulto na narinig niya sa kanyang paligid. Si Elias lang ang tanging taong naniniwala sa kanya kaya naman pakaramdam niya ay lumobo ng husto ang kanyang puso dahil sa labis na saya. Tila kinurot naman ang puso ni Elias na makitang pagluha ng dalaga kaya naman inalon niya to. Don't worry too much. Kinausap ko ng isa sa mga kakilala ko sa media, tumingi ako ng tulong para ma-take down ang post na yon sa lahat ng social media platform. Ani Elias sa dalaga. Thank you talaga Kuya Elias. Hindi ko alam kung paano ka mapapasalamatan. Marahan namang napangiti si Elias sa narinig sa kainunit ang braso at marahang hinaplos ang buhok ng lumuluhang babae. Camille, kahit na anong mangyari, nasa tabi mo lang ako. Masuyo niyang wika sa dalaga. Sa labas ng ward, walang kamalay-malay si Camille at Elias na kanina pa may nanonood sa kanila mula sa siwang ng pintong nakabukas. Ang liwanag na nagmumula sa fluorescent lamp sa itaas ng ulo nito ay sapat na upang mabistahan ng malamig pa sa yelong anyo nito ng mga sandaling yon. Nakapamulsa ito habang nakatayo ng tuwid subalit ang mga kamao nitong nasa loob ng bulsa ng slacks ay mahigpit na nakakuyom na para bang anumang oras ay magwawala ito. Oh, yun ang dahilan kung bakit hindi niya na ito nakipag-ugnayan sa kanya dahil parang hindi niya na ito kailangan. Nababaliw na siya dahil nagawa pa niyang iwan ang importanteng trabaho niya sa US para magmadaling makauwi, ni walang tulog at pahinga para lang makita tong nakikipaglandian sa ibang lalaki. Sarkastikong napailing na lang si Seryo sa kanyang sarili, saka pumihit patalikod at naglakad palayo. Ang balak talaga ni Elias pagkagising ay umalis na. Doktor siya kaya alam niya kung gaano kalala ang kanyang tinamong pinsala. Ayon sa x-ray na dislocate lang ang buto sa kanyang braso at maaari na itong pagalingin sa bahay. Ang concussion o pagkaalog naman ang naranasan niya ay bahagya lang kaya hindi naman yun problema. Pero dahil bigla siyang na-vertigo na ayon sa kanyang doktor, ay baka sanhin ng pagkaalog ng kanyang ulo kaya pinayuhan niya magstay sa hospital ng 24 hours para umuwi. Nakahanda naman si Camille na bantayan siya sa hospital pero dahil alam niyang stress ito, dahil sa mga nangyari kaya hindi niya ito pinayagan, pinilit niya itong umuwi para makapagpahinga at sinabing meron namang mga nurse doon na titingin sa kanya. Hindi naman matiis ni Camille na pabayaan ng lalaki lalo pat alam niyang kaya ito na aksidente dahil sa kanya. Kaya naman na makauwi pinagluto niya ito ng lugaw at kaagad din niya itong dinala sa ospital. Kinabukasan ng malisyosang viral post sa internet at mga malalaswang komento ay naglaho na parang bula. Kaya naman naging palagay ng loob ni Camille at dahil iniisip niyang si Elias, ang tumulong sa kanya ay muli siyang nagluto ng lugaw upang dalhin sa lalaki. Pagdating sa ospital nang nasa hallway na si Camille, patungo sa kwarto kung nasa si Elias, isang pares ng matatalim na mga mata ang sumalubong sa kanya. Nakatayo ito ng tuwid at ang mga manggas na suot nitong long sleeve ay nakarolyo. Malamig ang tingin pinupukol nito sa kanya kaya naman humigpit ang pagkakahawak niya sa termos na may lamang lugaw. Subalit hindi sinasadyang dumako mata ni Camille sa isa pang kamay ng lalaking nababalutan ng makapal na gauze. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kamay nito pero mukhang malala yun. Nang maglakad ng papalapit si Seryo sa direksyon ni Camille ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang maluwang na koridor ay tila ba biglang sumikip sa mga sandaling iyon dahil sa presensya ng lalaki na gumapaw ang karisma. Gayon pa man nanigas ang likod ni Camille nang lampasan lang siya ng lalaki at ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin na para bang stranghero sila sa isa't isa. Camille, dahil hindi naman malala ang pinsalang tinamo kay nagagawa ng bumangon ni Elias at makakilos. Nang makita niyang may hawak na maliit na termos si Camille ay nakangiti siyang lumapit sa babae. Wala sa sariling napalingon si Camille sa kanyang likuran nang marinig ang malumani na boses na yun ni Elias na naglalakad papalapit sa kanya. Nagabala ka pang magluto ng pagkain. Ano ba yung niluto mo? Nakangiting usisan ni Elias na makalapit sa dalaga. Nagbalik naman sa wisyo si Camille ng mga sandaling yon. Aros kaldo, sagot niya sa lalaki kasabay ng pilit ng ngiti. Halika na, samahan mo ka sa kwarto. Anyaya pa ni Elias habang nakangiti. Sige, sagot naman ni Camille ngunit bago tuluyan tumalikod ay muli siyang lumingon sa direksyon kung saan dumaan si Seryo subalit wala na ito doon. Maayos na si Elias at maliban sa pilay nito sa braso ay wala na itong tinamo pa
Kaya naman ayon sa doktor niya pwede na rin siyang ma-discharge bukas na bukas din. Sandali pa munang nagtagal si Camille sa ospital para makipagkwentuhan kay Alias. Subalit nang maalala na kailangan niyang bumili ng bagong SIM card dahil gusto niya magpalit ng number ay nagpaalam na rin siya kaagad. Sa isang store sa loob ng Shoemart Mall, nagpunta si Camille para bumili ng bagong SIM card na makabili kaagad din niya itong ilagay sa kanyang cellphone at mabilis na nag-login sa kanyang Facebook account upang makabalita sa mga nangyayari. Merong mga chat mula sa kanyang mga classmates ang nagtatanong tungkol sa viral post subalit hindi na yun pinansin pa ni Camille. Meron din chat si Travis pero hindi na muna niya ito binasa. Sa halipang chat ng kaibigang si Amy ang binuksan niya tinakasan ng kulay ang kanyang muka nang mabasang message nito sa kanya. Brad, nasan ka ba? Bad news. Ang sabi ng St. Clair ay expelled ka na. Ayon sa usap-usapan, may isang mataas na tao raw nagpe-pressure sa St. Clair na mag-conduct ng sarili investigation para malaman ng totoo. Kaya kahit nabura ang viral post online, ang university magbibigay ng resulta ng pagkakataong ito. Dapat maging mentally prepared ka. Dahil sabi ng school director, kapag napatunayang totoong mga paratang sayo, babawiin nilang scholarship mo at ibabalik mo lahat ng mga nagastos nila sa scholarship. Muntik naman bitawan ni Camille ang kanyang cellphone dahil sa sunod-sunod na nabasa niyang message mula kay Amy. Nasa rehabilitation pang kanyang kapatid. Sana man siya kukuha ng pera pang bayad sa scholarship. May isa pa akong narinig. Ang sabi, ang Reynoso Group daw ang nanggigipit sa university para magpa-investigate. Alam mo naman silang major investor sa university, hindi ba? Kilala mo ba sila? May nagawa ka ba para magalit sila sa'yo? Reynoso Group, hindi kaya si Seryo nanggigipit sa kanilang school para mag-imbestiga? Pero bakit niya ito ginagawa? Gulong-gulong isip ni Camille matapos niyang mabasa mga chat na yun ni Amy. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa skandalong kinasangkutan niya. Meron na namang panibagong problema. Wala sa sarili nakatayo si Camille sa kalye, namumulang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng kahungkagan sa kanyang sarili. Para lang makapag-aral, ginawa niyang lahat ng bagay na hindi maisip gawin ng isang ordinaryong tao lang. Tinis niyang lahat ng mental at physical abuse na naranasan niya sa kanyang nanay Zoila. Maging ang kawalan ng pinansyal na suporta sa sariling inay tiniis niya. Dahil alam niyang pag-aaral lang siyang makakatulong sa kanya para matakasan ng mala-impyerno niyang buhay. Ang pag-aaral lang ang tanging makakatulong sa kanilang magkapatid para makaahon sa komunal na kadukaan. Pero ngayon nanganganib na mawala sa kanyang pinaghirapan. Alam niyang mababaliwala lang ang lahat ng kanyang pagsusumikap at pagtitiis. Hindi siya papayag. Ngayong unti-unti na siyang makakaahon mula sa kasukdulan ng madilim niyang buhay, hindi na siya muling babalik pa. Puno ng determinasyon na pumara si Camille ng taxi at nakakuyumang kamaunang magsalita. Kuya, sa Reynoso Group of Companies po tayo. Magalang na utos niya sa driver. Okay po ma, sagot naman ng matandang taxi driver. May isang oras din na makarating si Camille sa Reynoso Group at yun ang unang beses niya nakapunta doon, kaya nalula siya na makita na matayog na building na abot na hindi na makita pa ang hangganan. Ang kulay gold na pangalan ng kumpanya na nakaukit sa sentro ng gusali ay sumisimbolo kung gaano to kamakapangyarihan. Habang siya ay nakatayo sa harapan nito na para bang isang alikabok sa masama sa haihip ng hangin. Humugot muna ng malalim na hininga si Camille sa kapuno ng determinasyon na pumasok sa loob. Dumiretso siya sa reception area para doon na magtanong ng tungkol kay Seryo. Hello miss, pwedeng magtanong kung nandyan ba ngayon si Seryo, si Mr. Reynoso? Tanong ni Camille sa babaeng receptionist. Hi ma'am, do you have an appointment with Mr. Reynoso? Nakagat naman niya na Camille ang pang-ibabang lobby. Oo nga pala, hindi niya basta-bastang makakausap si Seryo sa kumpanyang iyon dahil ito ang CEO ng malaking kumpanya na yon. Wala pwedeng makiusap, pakisabi na nandito ako, ani Camille sa receptionist. I'm sorry ma'am, you can't just come in without an appointment. Kagad na pagtanggi nito sa kahilingan ni Camille. Hey, what's going on here? Tanong ng Martin tinig mula sa likod ng Camille. Nang lingunin niya kung sino to, si Fedra na nakasuot ng Gucci pink mini dress at Gucci shoulder bag na nakita niya nakataas ang kilay. Otomatikong nahintakutan ng receptionist nang makitang dalaga at yumuko dito ng halos tumama ng ulo sa desk. Good afternoon, Miss Fedra. Bati nito sa nanginginig na tinig, ngunit hindi pinagtuunan ng pansin ni Fedra ang receptionist. Sa halip ay si Camille siya bumaling at ngumisi. Oh, what are you doing here, witch? Are you here to see my cousin? Nangasar niyang tanong, itinikom ni Camille ang kanyang bibig at hindi siya sumagot sa tanong na yun ni Fedra. Oh, I see. You're a mute. Martin said ni Fedra sa kainirapan si Camille. Come here. Sasamahan kita kay Kuya Seryo. Dagdag pa ni Fedra ang ikinagulat naman ni Camille. Natigilan si Camille at pilit inintindi ang sinabi ng babae. Baka kasi nagkamali lang siya ng pandinig. Ano pang tinitingin-tingin mo? Sasama ka ba or what? Tanong pa ni Fedra kay Camille na tila naiinip.
Okay, sagot ni Camille sa sumunod kay Fedra na una nang maglakad. Wala siyang pakialam kung ano pang pakulo ang gustong gawin ni Fedra. Nang mga sandaling iyon, ang tanging mahalaga lang ay makita niya at makausap si Sergio. Nang makarating sa tapat ng pinto ng opisina ni Sergio, ay huminto si Fedra at hinarap si Camille na may nakakalokong ngiti sa labi. Wait, let me see if my cousin's busy. Ni Fedra sa kadahan-dahang tinulak ang nakasarang pinto ng bahagyang mabuksan ng pinto. Isang malamyos na ungulang narinig ni Camille mula sa loob ng opisina ni Sergio at nagpatigil sa kanya. Sergio, it's so hot. Ano kaya ang makikita ni Camille sa opisina ni Sergio? Magawa kaya niyang makausap si Sergio? At ano kaya ang tunay na pakay ni Elias kay Camille? Kakampi ba ito? O kaaway? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.